Blessed morning po. Nakaupo na po ba ang lahat ng maayos? Hallelujah. Sa lahat po ng nasa online, a blessed morning po sa bawat isa. We're really excited to bless the Lord and to glorify His name today. Amen? The fact na nandito po tayo, full pack, I do believe yung hearts nyo ay punong-puno ng excitement to worship the Lord. Gusto ko lang pong i-welcome po natin ang family ni Sister Melissa. Sister Melissa po is yung last week first timer natin. Nandito po yung kanyang mga anak, ang tangkad naman. si Yesha nandito ng Sunday, God bless you. Si Aldwin Yuri pareha, tama ba ko? And si Adrian Aymor pareha. God bless you, pwede bang tumayo? Ayan, from Poblacion lang po yan. At nakakonect sila sa atin through online. God bless you mga anak. Hallelujah. So, hindi po nasasayang ang ating paglilingkod. Sige anak, pwede na kayo mo po. Yung ating pong online, hanggat maaari po palakasin pa natin, bigyan natin ng pagkakataon o panahon na tayo po ay mag-invest sa ating pong mga equipment. Kasi hindi lang po dito, maging sa ibang bansa, sa ating pong mga OFWs, blessed morning, blessed evening, blessed afternoon. Kung may pagkakataon man na bumabagal po yung ating pong internet connection, I do believe nagkukonect pa rin po sila kahit na hindi nasa live. Amen? At ano po ang task po natin para po kayo maging kabahagi po ng mission ng church na to? Kailangan nyo lang pong i-share ang ating pong link. Kahit na po tapos, ang ating pong FB page ay pwede nyo pa rin pong balik-balikan. Okay? At the same time, kung gusto niyo po yung preaching lamang, dahil nakapag-worship na kayo, gusto niyo bumalik ulit sa preaching, go to YouTube account po natin. Lahat po ng sermon ay nandoon po para po kayo ay mapagpala. Hindi po tayo gumagawa ng ganito pong gawain para lang po for us to become famous. Ginagawa po natin ito upang ma-reach out po the unreachable. Amen? To save the lost. At yan po ay nasa heart po ng iglesyang ito. And also, nais ko pong i-welcome po natin. Nung last Sunday po, kami po ay nag-meeting. So we welcome our new head usher. Hindi niya po alam, papakilala ko siya. Welcome po natin si Ate Abigail Serfino. Gano'n ka ate, para makilala ka nila, dancer na, usher pa. Ayan. So siya po may hawak ng inyong attendance. Pag po absent kayo ngayong linggo, Sabaduhan, may bisita na po kayo. Asahan nyo. Dahil inililista niya po. Bakit po kayo binibisita? Para po kayo ay mapalakas. Amen? Amen po ba? May ganun po bang bumibisita sa inyo? Kanina pagka may sa akin, binisita po kami ni sister. Amen? Kasi po nag-aalala po kami sa inyo pong pananampalataya at sa inyo pong paglago. Kaya po may mga kapatirang bumibisita po sa inyo. Amen ba? At the same time, task din po ng usher na umikot sa labas, na siguraduhin ang lahat ng nasa labas ay nasa loob dahil naparito kayo for one purpose, to worship the Lord. Kung hindi mo po nagawa, na-achieve ang purpose mo, kung bakit ka nandito, sayang po ang attendance mo. Kasi ang attendance mo, hindi po yun na magdadala sa'yo sa heaven. Kundi yung relationship mo kay Lord. Hindi po lalago yan kung hindi po tayo nais na patuloy tayong mag-grasp ng mensahe ng Panginoon. Amen po. So let us pray. Ora baseka na sanda. Deraboyo sukaraba. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. We give you the highest praise, O God. I pray in the mighty name of your Son, Jesus, through the power of the Holy Spirit, that you sanctify this place, Lord, with your power, O God. Na walang salita mo, Panginoon, na matatapon. Walang salita mo, Panginoon, na mawawala ng kabuluhan sa puso ng iyong mga anak sa oras na to. I pray for the enlightenment. I pray, Lord, that their hearts now is very ready to receive your power, receive your word, Lord, na magbibigay sa kanila ng lakas, magbibigay sa kanila ng kalayaan, at magbibigay sa kanila ng katagumpayan. Panginoon, we submit everything to you, Lord. Kami daluyan mo lamang, instrumento mo lamang, Panginoon. Dalangin ko, pagpalain mo ang bawat isa, lalo na ang aming espiritualidad, Panginoon, sa araw na ito. Sa pakinig na yung salita, mag-manifest ang kapangyarihan mo, Panginoon. Mangusap ka personally, individually, Panginoon. Ang kininamin, Panginoon, na ikaw ay nagsasalita, nangungusap sa amin sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. The best clap offering to the Lord. Hallelujah. Amen. Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, bilang inyo pong magulang, sabi ko nga, kailangan ko magmadali. Okay? Bilang inyong spiritual parent, kailangan namin magmadali at kailangan naming gampanan ang aming tungkulin sa inyo bilang magulang upang hindi po kayo maagaw, mapahamak sa mundo. Amen? Sa sanlibutan ating ginagalawan. Napakatindi na po ng ating mundong ginagalawan. Tama po ba? Ang ating pong social media ay very active. Kaya lalo na nitong nagbakasyon, ang social media attack. Okay? At tawag ko doon social media attack to all Christians. Hindi lang po kayo inaagaw ang inyong atensyon, ang inyong focus. Mapapansin mo po, umaatake ang social media sa kapwa mo mananampalataya. At kung hindi ka magiging mapagbantay, ikaw ay nagagamit din. Mga anak ng Diyos, huwag po tayo makisawsaw. Tayo po, ano ang dapat natin gawin? Maging mapanalanginin at mapagbantay. Sabi sa 1 Peter 5:8, ang kaaway ay parang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Kapatid, baka ikaw na masila. Kung hindi tayo maging mapagbantay at mapanalanginin, ang pag-atake ng social media ay bawat Kristiyano na. And sometimes, ikaw mismo nagre-react, nagko-comment sa kapwa mo mananampalataya. No one is perfect. Kaya nga dapat maging wise tayo pag gamit natin sa social media. Kailangan lang i-share mo yung mga bagay na makapagpapala, makapagpapalakas. Kung alam mo makapagpaparinig lang yan, ito maganda to para kay ganito. Kapatid, hindi yan ang goal ng Lord sa'yo. Huwag mong gawin. Kung hindi mo rin lang ikakalat ang kabutihan ni Lord, huwag ka nang mag-post. Amen? 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 Be wise, CSF family. Be wise, CSF Church. Huwag tayong magpadaya po sa gawa ng sanlibutan. And also, this week, paulit-ulit kong tinitingnan, very rampant ngayon ang online gambling. Dati online sabong lang. Yung may mga malalaking pera lang, kailangan, kasi medyo malaki ang taya sa online sabong. Pero nitong mga nakaraan, pinagmasdan ko, tiningnan ko ano nangyayari. Ang daming influencers, nagtuturo paano kumita ng mabilis. Ganito lang daw, ganito, ganito, ganito. And through your GCash, pwede ka nang yumaman. Hello, tama ba? Kung kayo po ay napasok doon, kapatid, pinapaalalahanan kita. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Simple lang, konti lang naman, laro lang to. Kapatid, mga anak namin sa pananampalataya, kaya nga sabi ko, kailangan ko magmadali, kailangan namin magmadali for you to be updated, for you to be upgraded. Yung sistema natin kailangan ma-update at ma-upgrade, or else, ang sanlibutan ang mag-upgrade sa'yo, mag-update sa'yo. And sadly, marami napapasok. Konti lang naman, maliit lang naman. Hanggang sa napasok ka na. Hello? Sino mahilig maglaro ng... Marunong ako maglaro ng Minesweeper. Di ba yun yun? Minesweeper yun yung una. Tapos naging landmines. Yun na ngayon sa social media. At nakakainganyo kasi mula sa 200, magiging 400. Mula sa taya mong 400, magdodoble. Hanggang sa malulung ka na sa bisyo. So, yun po yung laman ng puso ko sa umagang ito, na tayo pong lahat ay ma-upgrade at ma-update upang hindi po tayo madaig at madaya ng sanlibutan. So, tayo po ay, ayan, Happy Sunday po pala. Praise the Lord. Wala nang battery. Ang topic po ngayong umaga is the work of God's Word. Amen. Lagi natin dinideklara, ito ang aking Biblia. Ano nga ba ang gawa? Ano nga ba ang tungkulin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay? The work of God's Word. Buksan ang ating Biblia sa 2 Timothy. Kailangan po magbubukas ng Biblia, mga anak ng Diyos. Dahil ito po ang ating sandata. Wala nang iba pa. 2 Timothy verse 3, 16 to 17. Abi, wala na bang tao sa labas? Okay, lahat nandito? Opo. 2 Timothy, nandun na po, ang sabi dyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan
pagsaway ng kamalian, pwede nyo ba ilipat? Sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Nung akin po itong ninasang i-preach, napansin niyo po yung October, hindi ko po ako nag-preach. Hindi ko po siya maibaba, hindi ko alam paano i-ready yung word, paano ko sisimulan. Okay? And I asked the Lord, gusto kong i-share ito, pero paano ko po sisimulan? Then one time, na-share ko to sa akin pong life group ng mga OFWs. Sa equipping pala, discipleship. One time, nung naliligo ako, ang dami ni Lord na ibinaba about this verse. Na alam kong kung ating pong igagrasp ngayong umaga, marami po tayong matututunan. Amen? So yan, all scripture is God-breathed. Sino ang author nito? Ang author ng Word of God na ito ay si Apostle Paul at kinakausap niya ang kanyang anak sa pananampalataya, si Timothy. Ang isang tatay ay nangangaral, nagpapaalala, nagsasend ng warning sa kanyang anak. Ano na si Timothy? Siya is a young pastor. May matindi na siyang pananampalataya and yet, matindi ang pahayo, matindi ang pangangaral at pagtuturo na ginagawa ni Timothy. Same with us today. Kami na inyong pastor, bilang tumatayong inyong magulang sa pananampalataya, wala kaming hinangad na ikasasama ninyo. Wala kaming hinangad kundi kayo'y lumago, lumalim sa inyong pananampalataya. Wala nang ibang dahilan pa, sapagkat yun ang nag-aalab, yun ang fire na inilagay ni Lord sa aming mga puso. Amen po? So, ayan. God's unchanging, hindi nagbabago. God's unchanging and infallible word is the basis of our instruction. Sa loob ng iglesyang ito, ang matibay na pundasyon ay si Kristo. Si Kristo na nagkatawang tao. Amen? 100% man, 100% God, siya ang salita. So God's unchanging and infallible word is the basis for our instructions. Wala kaming ituturo sa inyo base lamang sa aming karunungan o kakayahan. Ang lahat na inyong maririnig, lalo na ngayong umagang ito, ay mula sa salita ng Diyos na hindi nagbabago at walang halong kamalian. Infallible means incapable of doing wrong or incapable of making mistakes. Amen po ba? Kayo ngayong umaga, tayo ay founded sa God's Word. Ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, ang salita ng Diyos na walang halong pagkakamali. It is the final authority. Hindi po kami ni Bishop ang final authority. The Word of the Lord na naririnig nyo sa amin bilang vessel sa umagang ito, that is the final authority of our lives. Amen? Yan lamang po ang ating paninindigan for what we believe and how we live. It is what instructs, it is what changes us, and it is what shapes us. Kung ano tayo ngayon, ay kung paano mo tinanggap ang salita ng Diyos. Kung bakit ka malago ngayon, kung bakit ka naglilingkod ngayon, may impact ang salita ng Diyos na narinig mo, na tinanggap mo at nilakaran mo. Amen po ba? Kasi wala kang gagawin kung wala kang natutunan sa mga nag-aaral sa school. Kung hindi ka natuto, hindi ka naman lilipat sa grade 2, grade 3. At the same time, wala kang i-apply kung wala kang natutunan. Base sa iyong natutunan na instructions ng iyong guro, yun ang nangyayari sa atin. Amen? So bilang inyong tagapagturo ngayong umaga sa panguna ng Banal na Espiritu Santo, dalangin ko, tanggalin niyo ang espiritu ng antok, espiritu ng kawalan ng interes, espiritu ng, imagination sa umagang ito. Ask the Holy Spirit, gisingin ang iyong espiritu, gisingin ang iyong puso upang makakuha ng mensahe ng Panginoon na nararapat para sa atin. Amen? Naunawaan po ba? Say, instructions. Ano ba yung instructions sa atin ni Lord?
What is instructions? Ang sabi dyan, it is teaching others about the truth of God's Word. Katotohanan lang po. Kung tayo man po ay nababalatan, sabi nga kanina ni Sister Lily, kung tayo man po ay nasasaktan, kung tayo man po ay napagpapala, yan po ay galing sa salita, katotohanan ng salita ng Diyos. So that they can know God and follow Him and apply His words. Nagtuturo po kami sa inyo, linggo-linggo. Kung ma-attend pa kayo ng life group, kung ma-attend pa kayo ng equipping, maraming pagkakataon po. Pero siguraduhin niyo po, ang inyong pinapasukan ay nagtuturo ng katotohanan. Amen? Salita lang po ng Diyos about God's truth o God's word so that you can know God. Pag alam mo na kung sino ang Diyos, susundin mo siya. At kapag sinusunod mo siya, ano nangyayari? Ina-apply mo na ang salita ng Diyos. Bakit? Ano ang meron? Buksan natin, hindi tayo alalayo. 2 Timothy 3, 1-5. Ito po ang nangyayari. Ito ang katotohanan ng ating mundo sa panahon ngayon. Ikalawang Timoteo 3, 1-5. Nandun po ba? Hawak sa Biblia. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Nararanasan na natin. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nila nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga buhay o pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So in the last days, ito yung inyo pong makikita ang karakter ng mga tao sa labas. Nawa po, hindi makita ito sa atin. Dahil dapat ang nasa atin ay godly character. Makadiyos na pag-uugali. Kung kayo man o tayo man ay naa-accuse sa labas, it doesn't matter. As long na alam natin ang Diyos na tumawag sa atin ay nagbabago ng ating buhay. Amen? So sa palala ng ating mundo, ito po ang mapapansin nyo. Huwag po tayong makisawsaw. Huwag po tayong makisama. At huwag po tayong madala. Huwag ka pong mahawa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahawa. Amen. Amen? Kasi pinalitan na yung DNA mo. Ang DNA mo ay image na ni Kristo. Wala na dapat itong mga karakter na ito na sinasabi ni Apostol Pablo sa paglipas o pagdating ng panahon. Ganito na daw ang klase ng tao na makikita natin. Huwag na tayo makipagtalo pa sa kanila. Kasi iba talaga ang takbo ng isipan nila. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Dahil sila ay may mga sariling gusto, sariling pananiwala, pananaw. Ano ang dapat mong gawin? Panghawakan mo ang katotohanang nasa iyo. Pag founded ka sa God's Word, kahit gaano kadami ang magturo sa labas, sabi nga ni Apostol Pablo, saan ka terba maging guro dun sa labas? Mananatili akong isang tatay mo, sabi niya kay Timoteo. So tayo man, marami man kayo matutunan sa labas, kapatid, bumalik ka sa salita ng Diyos, magtutuwid ito para sa iyo. Amen? Ayan niya sa English. Mas masarap yata sa Tagalog, no? Ayan. And sabi sa 2 Timothy 4, basahin natin, 2 Timothy, nandyan lang yan. Lipat-lipat lang ng page. 2 Timothy 4, verse 2-4, ang sabi dito, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ayun po ang aming pong ginagawa. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Minsan, di ba, na-accuse kami
na-accuse sa mga lingkod ng Diyos, na may personal, na ma-accuse sa mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos, nagko-condemn. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling na nila ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Amen. Naririto po ba kayo? Nakikinig pa po ba? Grasp everything from the Lord. Hindi na sila makikinig. Kung nakikinig ka, hindi ikaw ito. Yung ayaw na, ang gusto lang is yung mga masarap sa pandinig. Pagtungkol sa pagpapala, amen, akin, amen, amen. Pero pagtungkol na sa pagdidisiplina, pagtutuwid, pag-aayusan ng buhay, ayaw na. Hindi yan amen. Nagpaparinig si pastora, nagpaparinig si mami. Kapatid, ang salita ng Diyos ay balanse. Amen? Balanse ang salita ng Diyos. It is powerful. It is active. Sharper than any two-edged sword. Matalim, matalas ang salita ng Diyos. Hindi ka lang niya kikilitiin. Sabi dito, ang mga tao ay maghahanap ng mga pagtagapagturo na ang pakikinggan lamang ay yung mga nakapagpapakiliti ng kanilang tainga. Ayaw na nila ng nagpapatuwid ng buhay. Yun po ang dahilan bakit ko po nais ituro itong 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Sapagkat ang sabi doon, all scriptures are God-breathed. Hininga ng Diyos mula sa ating Panginoon. Now, sa Biblia, dito rin lang po sa Timothy, may nakita akong mga pangalan ng mga tao, people who opposed, people who rejected, people who blasphemed God and His Word. And kung titingnan natin, sinasabi dyan, sila yung nagre-reject ng salita ng Diyos, pero kasunod niyan, ni-reject din nila ang lingkod ng Diyos. They opposed and they rejected the man of God. Sabi dyan sa unang Timothy 1, gusto kong basahin ito. Unang Timothy 1:18 to 20. Huwag matutulog. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog. Huwag mo nang kurutin siya. Yung kasarili mo na lang ang kurutin mo. Okay? 1:18 to 20. Sabi diyan sa 1:18, Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay tinatagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito'y makipaglaban kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanila sa pananampalataya. Sorry May mga ang liit. Taglay ng matibay na pananampalataya at malinis na budhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyon si Himeneo at Alejandro na ipinapubaya ko na sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. So meron dyan, nandiyan si Himeneus and Alexander. And then sa 2 Timothy 2. Sabi dyan sa 2 Timothy 2, verse 16. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo sa mga tao sa Diyos. Ang mga salita niya ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagtuturo ng ganito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo ng muling pagkabuhay ay naganap na. Another one is yung katulad daw ni Jannes at Jambres na sumalungat sa katuruan ni Moses sa 2 Timothy 3 verse 8 to 9. And si Demas sa 2 Timothy 4 to 10. Si Demas naman po ay hindi naman po siya
umalis sa pananampalataya. Pero ang sabi diyan, 2 Timothy 4:10, iniwan na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito. So si Demas, na kapwa lingkod ni Apostol Pablo, ay humiwalay na sa kanya kasi mas inibig niya ang ibinibigay ng mundo kaysa sa maglingkod sa Diyos. Marami po ba kayo nakikilala o na-identify? Kapatid, may tungkulin po tayo para sa kanila, para sila ay ibalik sa Panginoon. Amen? At sabi diyan, si Alexander sa 2 Timothy 4:14-15. Basahin nyo na po lang yung verse na yan. So maraming tao, noon pa man ay tumutulog sana, nagre-reject na sa word. At mas matindi pa sa ating kapanahunan ngayon. So balik tayo dun sa sinabi sa 2 Timothy 3 verse 16, all scripture is God-breathed. Hininga ng Diyos. Nandun po ba sa Biblia nyo? Pag sinabi pong God-breathed, ang sabi niyan sa Greek word, theopneustos. Nang ibig sabihin ay inspired by God. Okay? The scriptures are inspired by God. And the scriptures are useful. Kapaki-pakinabang ang salita ng Diyos. Pag sinabing napapakinabangan, para ito sa atin. And there are 4 ways, may 4, sabi diyan sa ating binasa. Sa 2 Timothy 3, sabi diyan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang. Number 1, sa pagtuturo ng katotohanan. Number 2, sa pagsaway sa kamalian. Number 3, sa pagtutuwid sa likong gawain. At number 4, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. May dahilan. Bakit po ito ibinigay sa atin? Sabi sa 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pwedeng sabihin natin yung lingkod ng Diyos na ito ay mga pastor. Pwedeng sabihin natin ang lingkod ng Diyos ay yung mga leader. Pero mas general na sinasabing lingkod ng Diyos ay ikaw at ako na mga mananampalataya ni Kristo. Ano ang reason? Upang ikaw ay maging complete. Sabi dito, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap. Kapatid, ganap ka na po ba? Complete ka na po ba? Upang ikaw ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kapatid, tingnan mo ngayon ang iyong paglilingkod. Tingnan mo ngayon ang iyong relasyon sa Panginoon. Baka naging stagnant na. Baka parang routine na lang ang pumunta sa gawain at minsan ay tinatamad ka pa. Hindi yan ang purpose. Kaya kailangan ulit tayo ma-upgrade, ma-update ang system. Muling makapasok ang salita ng Diyos, mag-penetrate sa ating heart, sa ating soul, katulad ng sinabi sa salita ng Diyos sa Hebrews 4 verse 12. Pumapasok hanggang sa ating, yung Tagalog? Bone marrow? Kasu-kasuhan? Diba? Nagpe-penetrate ang Word of God. I am praying and declaring right now that His Word penetrates in our hearts. Makuha natin, maunawaan natin ang mensahe ng Panginoon upang hindi tayo madaig, upang hindi tayo madaya, upang hindi po tayo madala sa takbo ng sanlibutan ito. So the first one po is for teaching. Ang salita ng Diyos ay ibinigay para po sa pagtuturo po sa atin. Kailangan tayong natututo. Amen? Nakilala mo si Kristo dahil may nagturo. Lumalim ang iyong pananampalataya dahil may nagturo. Faith comes from hearing. Hearing the Word of God. Wala kang maririnig kung walang nagturo ng salita ng Diyos. So, very useful. The first thing na nakukuha mo sa salita ng Diyos, ikaw ay natututo. Mula sa pagtuturo, katulad ng ginagawa ko sa inyo, I am transferring my knowledge. I am transferring the information na nakuha ko mula sa salita ng Diyos sa inyo. At naniniwala ako na yung inyong na-receive ngayong umaga,
hindi matatapon, hindi mawawala ng kabuluhan, itatransfer nyo rin ito sa inyong loved ones upang hindi sila mapahamak. Amen? Upang sila man ay lumago at lumaling. So, as well as understanding the doctrine and theology. Sabi sa Romans 15 verse 4, "For everything that was written in the past was written to teach us." Ang Biblia ay naglalaman ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At anuman ang nakaraan, dahil balanse ang salita ng Diyos, kahit ang mga failure, kahit ang mga pagbagsak, ang pagkatalo ng mga lingkod ng Diyos ay naririto. Kahit nga mga ginawa ni Satanas nandito din eh. From the past, bakit? Para matuto tayo. Huwag na nating gayahin. Huwag na nating sundan. Gawin natin ang marapat. Amen? Lahat yan ay nasulat for us to teach us so that through the endurance taught in the scriptures and encouragement they provide, that we might have hope. Ang pag-asa lamang natin para tayo ay maligtas ay ang pangako ng Diyos na nabasa natin at pinanghawakan mula sa kanyang salita. Amen? Naiintindihan po ba? Naunawaan? Natututo po ba? So when we say teaching, o nakukuha nyo, dito pumapasok po yan sa ating mind. Okay? Nare-renew ang ating mind, natatransform, lumalalim. Kaya dapat itong mind natin laging nagpaparenew every day kay Lord. At nare-recognize nyo dahil alam nyo na ang katotohanan, natuto kayo, alam nyo na ang unbiblical at biblical. Hindi na kayo madadala ng sanlibutan. Ano man tinuturo sa labas, hindi nyo kaagad ina-absorb. Bakit? Natuto ka na sa salita ng Diyos. Ang problema, wala kang pundasyon at nakinig ka lang sa labas, sa mga tinuturo sa labas, madali kang madadala, madali kang masisila ng nagpapanggap na leon. Pero kung alam mo, dahil sa salita ng Diyos, natutunan mo na meron kang Lion of Judah inside of you, kahit anong atungal na nagpapanggap na leon sa labas, hindi ka masisila. Amen? Kasi alam mo, may kasama kang lumalaban para sa'yo. Hindi ka babagsak, hindi ka madadaig, hindi ka manlulupaypay. Lalaban at lalaban ka, ilalaban mo ang salita ng Diyos at ang pagliligtas na ginawa sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Number 2, for reproof. Sabi nyo nga, reproof. So number 1 is teaching, number 2 is reproof. Mula sa Proverbs 15:32 ang sabi dyan, Proverbs 15:32, "Those who disregard discipline despise themselves, but the one who heeds corrections gains understanding." Kung tinatanggap mo ang pagdidisiplina, ikaw ay mapapabuti. Ngunit kung hindi mo tinatanggap ang pagtutuwid, ikaw ay mapapahamak. Amen. So pag sinabi pong reproof bilang inyo pong magulang sa pananampalataya, it is showing people the sin that they are into. Exposing. Hindi para i-condemn ka. Sinasabi sa iyo ang mali mo, hindi para ibagsak ka. Kailangan mo maintindihan na nagkamali ka para maituwid ka. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng reproof, to rebuke o pagsaway sa kamalian. We are not perfect. Bagamat tayo po yung mga Kristiyano, nagkakamali at nagkakasala pa rin po tayo. That's why we need rebuke. Pagtutuwid, pagsaway sa kamalian. Kapatid, mali na yan. Kapatid, nagkakasala ka na dyan. Kapatid, nanlalamig ka na yata. O si pastor, hindi lang umatin, sinabi na kaagad, naglalamig na. Kapatid, pinapaalalahanan ka lang yun. Reproof, rebuke, kasi task namin yon. Kapatid, di ka na yata nagbabasa ng Biblia. O si pastor, masyado nagko-condemn. Mabuti pa nga ako kahit di ko nababasa ang Biblia Mabuti naman akong tao. Yung iba nga nagbabasa ng Biblia. Nag-accuse ka na, nag-condemn ka na ng iba. Well, in fact, ang hinihiling lang sa'yo, magbasa ka ng Biblia. Para kanino? Para sa'yo. Amen? Kapag hindi tayo natuto at hindi tayo marunong tumanggap ng pagre-rebuke, pagre-reproof, ang gagawin mo lang kagad, salag ng salag ng salag. Pero ang pagre-reproof is for your betterment. Kapatid, sinasaway kita, sinasaway ka namin, hindi para mapahamak ka, hindi para ipahiya ka.
We're not here. We don't have the authority to accuse you or to condemn you or to judge you. Nagre-rebuke ang mga lingkod ng Diyos according to His Word. Amen? Ano ulit ang reason? For us to be complete. For us to be complete and thoroughly equipped para sa mga mabubuting gawa. Amen? Naintindihan po ba? Sabi diyan, sanctify with God's truth. With the truth. Sino ang katotohanan? Si Jesus Christ. So if we want to be sanctified with the truth, get closer. Get closer po tayo kay Lord Jesus. Huwag tayong lumayo kay Lord. Lumapit tayo ng lumapit. Pumunta tayo ng pumunta sa presensya ng Panginoon. Number 3, for correction. So anong pagkakaiba po ng reproof and correction? Kanina yung rebuke is sawayin sa kamalian. Number 3, for correction, pagtutuwid sa maling gawain. Kasi may iba, nagsasabi sa'yo ng mali, ini-expose lang mali mo, pero hindi ka ini-encourage, hindi ka binabalik, hindi ka pinalalakas. Ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay kinorek ni rebuke, kasunod nun, ano ang gagawin mo para makapanumbalik ka kay Lord? Amen? Tinuturo ng salita ng Diyos, paano manumbalik? Paano bumalik sa presensya ni Lord? Kasi sa presensya ni Lord, sabi doon kanina sa kanta, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Ang salita ng Diyos magsasabi, paano bumalik sa presensya ni Lord pag nagkakamali ka? May pagbagsak, may panlulupaypay, may panghihina, may panlalamig. Hello? Nadaanan niyo po ba yon? Sabi ni Ate Divine kanina, may season of breaking. Ang tanong, bumalik ka ba sa salita ng Diyos for your breakthrough? Yung iba na natili sa breaking, hindi naka-breakthrough. Bakit? Ayaw tumanggap ng rebuke and corrections sa Word of God. Kailangan natin i-absorb ang Word. I-absorb ang Word. Go back to the Word of God. Salita lang ni Lord ang makapagbabago ng ating buhay. Amen po ba? Sabi, ang correction is rectifying, restoring, and reestablishing people to live righteously before God. Godly, righteous, not religious, but righteous. Bakit? Ang standard ni Lord never na nagbago. Bagamat tayo ay makasalanan at nagkakasala, hindi binaba ni Lord ang standard niya. Ang standard ni Lord is righteousness and holiness. Kaya nga may nagtuturo, may nag-aayos, may nagtutuwid ng ating buhay. Binigyan ni Lord ng authority para tayo ay makapamuhay godly and righteous sa harapan ni Lord. Amen? Amen po ba? Hindi natin kaya sa sarili natin eh. Kailangan natin ng power ng Holy Spirit. Kailangan natin ng mga tao na magtuturo at tutulong sa atin. The Bible wants us na kapag po naaral natin ang salita ng Diyos, tanggapin po natin ang pagtutuwid ng salita ng Diyos. This verse, memory verse ko yan nung ako po'y grade second year high school. Sabi dyan, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Ang ayaw ng pagtutuwid, ano sa Tagalog ang stupid? Alam nyo na. But whoever loves correction, whoever loves discipline, loves knowledge. Minsan kasi ayaw natin magpatuwid. Ayaw natin magpakorek. Mas magaling ako sa kanya eh. Lalo na kung magtutuwid sa'yo eh. Hindi nga ayaw masyado nakapag-aral eh. Mas mataas yung pinag-aralan ko eh. Tapos yan magtuturo sa akin. Minsan masyado tayong taas ng tingin natin sa ating sarili. Pero once na si Lord ang nag-correct, pakinggan mo. Kung ayaw mo makinig doon sa tao, makinig ka sa salita ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Lahat ng ibinababa dito sa unahan, salita lang ni Lord. Wala nang iba pa. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Ayoko pong pumalakpak. Ako po yung nakukorek. Magpasalamat ka kung tinutuwid ka ni Lord. Love na love na love na love ka ni Lord. Amen? Sabi po sa
salita ng Diyos sa Psalm chapter 1 verse 2. Blessed, sino yung mga pinagpala? Yung naka-establish yung kanyang faith sa Word of God. And number 4, para saan ang salita ng Diyos? Bakit tayo humahawak sa salita ng Diyos? For training. Pagsasanay, sinabi na kanina ni Ate Lily, for training, saan? In righteousness. Sinasanay pala yung katwiran. Hindi basta yung pagka naging born again ka, righteous ka na. Naging righteous ka, of course, through the blood of Jesus Christ, because of Jesus Christ is our righteousness. Pero yung pamumuhay natin, sinasanay. So that the man of God will be complete and thoroughly equipped. So kailangan po ng pagsasanay. Magsanay tayo into a godly living. Kasi nung wala pa tayong personal na relasyon sa Diyos, ano ang ating buhay? Ano ang past mo? Kalugod-lugod ba kay Lord? Madali bang iwan yon? Madali bang alisin? Hindi. Proseso. Kaya kailangan ng salita ng Diyos. Hindi ka madaling matanggal. Naalala ko, Tay. Alam ko, naka-online ang mga tatay at nanay ko. Hindi madaling tanggalin nung time na yun ng tatay ko nagsisigarilyo. Apakahirap. Kahit anong pangaral namin, hindi naman yan natatanggal. Lalo na pagsusugal. Hindi ko chinchismis tatay ko, pero yun ang past niya. Lalo na pag-iinom. Pero yung salita ng Diyos na nangusap, gumawa sa buhay niya, yun na nagpabago sa kanya. Amen? Yun na nagpabago sa tatay ko. Hindi yung kanyang pagpupimilit na mabago. Salita lang ni Lord ang nagbago. Yung lumalim siya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yung lumalim siya sa personal niyang relasyon kay Lord. Ang tao walang personal na relasyon sa Lord, kahit gustuhin niya magbago, hindi siya mababago. Kasi ang nagbabago ng buhay si Kristo. Amen? At si Kristo nakikilala mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Huwag mong buksan ng salita ng Diyos, hindi mo siya makikilala. Makikilala mo lang siya sa bibig ng ibang tao. Minsan mali pa ang narinig mo patungkol kay Kristo. Kaya kailangan ka magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? You love your mahal mo yung di ba, yung cellphone mo? Ngayon ang cellphone, dahil valuable siya, hindi ka makaalis ng bahay na wala ang cellphone sa katawan mo. Hindi ka mapakali pag nawala sa katawan mo ang cellphone. Uy, paring naman. Nasaan ang cellphone ko? Bakit? Valuable siya eh. Hindi lang siya pantawag. Naging ang daming apps na niya na parang kailangan mo. Hindi ka mabubuhay kapag wala yung cellphone. Amen. Di ba? O kapag kailangan mo ng pumunta sa ibang lugar, hindi ka na patanong-tanong. Bubuksan mo lang yung Waze, pupunta ka lang sa Google Map, hindi ka na maliligaw. Nakakaligaw daw waste of time. Ang daming apps na nakakatulong sa'yo. Kapatid, naniniwala ka ba ang salita ng Diyos ay nakakatulong sa'yo? Ba't di mo dala? Ba't di mo binubuksan? Bakit di mo binabasa? Bakit hindi mo pinamumuhay kung alam mo kapakinabangan nito sa'yo? Bakit yung iba ginagamit mo? Useful sa'yo? Bakit yung Bible pinaniniwalaan mo pero hindi mo ginagawa? Amen? Very challenging for us Christians. Very challenging for us today, nowadays. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos. For us to be trained in righteousness. Developing disciplines in Christian living. Pag natatrain ka mag-pray. Amen? Natatrain ka magbasa ng Bible. Natatrain ka mag-fasting. Natatrain ka mag-worship. Natatrain ka mag-giving. Saan lahat yan natutunan? Sa salita ng Diyos. Pag hindi ka lumalim dyan, iba ang definition, iba ang dating niyan sa'yo. Puro pahirap naman yan. Pero nasa salita yan ng Diyos para ikaw ay makapamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen? Naantok na ba kayo? Tanggalin po ang antok. Una, why do we need to study God's Word? Bakit kailangan nating maagtuto sa salita ng Diyos? How to use the Bible? Kailangan tayo nagbabasa. Number 1, read your Bible.
Ano man ang gusto nyong paraan para basahin ito, basahin nyo ang Biblia. Amen. Kung naniniwala kayong useful ang Word, basahin ang Biblia. Meron tayong ginagamit na monthly devotion sa church, day and night. Inayos ko na po yan na pang umaga ay maigsi, pang gabi ay mahaba ang mababasa nyo para po mas mahaba yung panahon na magbasa. Read the Word of God. Amen. 1 Timothy 4:13, basahin niyo po yan, and Revelation 1:3. Morning and night, basahin niyo ang salita ng Diyos. 1 Timothy 4, verse 13. Ang sabi dyan, habang wala pa ako dyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao at pangangaral at sa pagtuturo. Iukol daw natin ang ating oras saan? Sa pagbabasa ng Biblia. Magbasa po tayo ng Biblia. Kailangan nyo pong magbasa. Ayan, kunin nyo po yung mga verses na yan. And sabi, pagkatapos mong basahin ang Biblia, kailangan mong mag-meditate ng salita ng Diyos o ng Biblia, yung binasa mo. Psalm 119:15, Psalm 1 verse 2, and Joshua 1:8. Sabi, dili-dilihin mo, meditate on it day and night, only then you may be successful and prosperous. Hindi po yayaman. Ang ibig sabihin ng successful and prosperous ay masagana ka sa lahat ng bagay. Hindi ka magkukulang. Pag meron kang salita ng Diyos, hindi ka magkukulang. Kasi may pangako kang panghahawakan. Amen? Hindi pangako ng tao, pangako ng Diyos. So you have to meditate the Word of God so that you may put the Word into action. Malakaran mo ang salita ng Diyos. Number 3, you have to memorize the Word. Why do we need to memorize the Word of God? Psalm 119 verse 11, naalala niyo po ba yun? I have hidden your word in my heart so that I may not sin against you, Lord. Pagka natetempt ka na magkasala, gumawa ng mali sa harapan ng Panginoon, may salita ng Diyos na nagsasabing mali yan. Mayroon nagpapaalala sa iyong hindi tama yan. Bakit? Maraming natanim sa puso mo, lumalabas. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan, kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nag-aalala, may salita ng Diyos na lumalabas sa puso mo. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sasamahan kita. Never will I leave you, never will I forsake you. Amen? Bakit? Na-memorize ko yan eh. Naaalala ko yan. Lumalabas ang lahat ng pangako ng Diyos kasi hindi ko lang nabasa, ipinasok ko pa sa puso ko. Ina-absorb ng puso ko ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kapag ikaw po ay nasa panahon ng ikaw ay may sakit karamdaman, ang salita ng Diyos magpapalakas sa iyo. Umasa ka sa salita ng Panginoon. So you have to memorize the word of the Lord. And number 4, you have to study the word. Kailangan mong pag-aralan para hindi ka madaya ng kaaway. Amen? Kailangan ka mag-aral ng salita ng Diyos. Delight yourself. Sabi sa Psalm 119:16, delight yourself sa law ni Lord, sa decree ng ating Panginoon. And 2 Timothy 3:14-15. Pag sinabing study the word, hindi mo lang pinasa. You exert effort. Maunawaan. Nasubukan nyo na magbasa ng Biblia, hindi mo naunawaan? Ako po, pag nag-share sa inyo ng day and night devotion, sometimes 3 times ko nang binasa yung verse, hindi ko nauunawaan. Aaralin ko ulit, Lord, ano bang ibig mo sabihin dito? There are verses na hindi masyado kong naiintindihan. So, kailangan kong pag-aralan. I have to exert effort para makuha ko yung result. Yung bunga ng salita ng Diyos, maunawaan ko kung anong pinasasabi sa akin ng Panginoon. Amen po ba? So, siguro kung hindi tayo lumalalim sa salita ng Diyos, sa sangkaterbang problema, pagsubok na pinagdadaanan natin, personally at lalo na sa iglesyang ito, siguro mabilis bumagsak. Mabilis magsabi kay Lord, Lord, ayoko na. Lord, quit na ako. Pwede ba, Lord, magpahinga na lang? Pero ang salita ng Diyos ay laging magpapaalala sa atin, magpatuloy tayo sa labang ito. Amen? Keep the good fight of faith. Saan yun?
Sinabi yun sa salita ng Diyos. Huwag kang papayag na talo ng Kristiyano. Huwag kang papayag na ikaw ay tinatapak-tapakan ng kaaway, pinagtatawanan. Dapat maipakita mong ikaw ay malakas, matibay, kaya mong lumaban. Labanan mo si Satanas, labanan mo ang kaaway, labanan mo ang lahat ng iyong kinakaharap na suliranin. Hindi sa iyong lakas. Lumaban ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Even Jesus, sa panahon ng temptation, ang sabi niya, it is written. Ang ginamit ni Lord, salita ng Diyos. Anong gagamitin mo? Kumuha ka ng sword, kumuha ka ng baril, kumuha ka ng pera, panlaban mo, supalpal mo sa kanila, naninira sa'yo. No! Di ka mananalo. Mananalo tayo, gamitin mo ang salita ng Panginoon. It is written, nasasabi, nasusulat sa salita ng Diyos. Paano kung hindi mo nabasa? Hindi mo na-memorize, hindi mo na-meditate, walang pumasok sa puso mo, wala, iyak ka, talo ka, bagsak ka, dala ka sa takbo ng mundong ito, isa ka na rin sa nagko-condemn, isa ka na rin sa napapahamak sa mundong ito. Ayaw yan ni Lord, kaya mo naririnig ang mensaheng ito, ayaw ka ni Lord mapahamak. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ka ni Lord mapahamak. Amen? Ayaw ni Lord ikaw mapahamak. So why do we need to study God's Word? Number 1, to gain knowledge. Kailangan ka matuto. Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Bakit kulang ng karunungan? Hindi dahil sa walang nagtuturo. Iba-iba nga dito nagtuturo eh. Linggo-linggo, iba nga humaharap sa inyo eh. Nagkukulang ka sa karunungan kasi ayaw mong matuto. Ayaw mong magpaturo. Ayaw mo ring mag-aral. My people perish. Napapahamak ang aking sambayanan, ang aking bayan dahil sa kawalan ng karunungan. Kapatid, it's time for us to study the Word of God. Balik sa salita ng Diyos. Yun lang ang matibay na pundasyon. Yun lang, wala nang iba magpapatibay ng iyong pananampalataya. Kaya bumalik ka sa salita ng Diyos. And with God's Word, mauunawaan mo. Kaya tayo nadadaya ng sanlibutan, nadadaya ng kaaway kasi hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos. Madaling manakaw ng kaaway yung salita ng Diyos na narinig mo kasi hindi mo inunawa. Hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. You have to understand and you have to apply it. Kailangan isagawa. Mga kabataan, anuman inyong narinig sa umagang ito, kailangang maging katotohanan ito sa buhay mo. Be doers, not just hearers. Be doers of the Lord so that you will not deceive yourself. Hindi mo hahayaang madaya ang iyong sarili. Kailangan ka maging taga-sagawa ng salita ng Diyos. Amen? Para daw tumingin ka lang sa salamin according sa James 1:22. Tumingin sa salamin tapos mamaya nakalimutan mo na muli ang itsura mo. Kapatid, pag ikaw ay nagsasagawa ng salita ng Diyos, maaari may panahon na ikaw ay duguan. Ikaw ay punong-puno ng pasakit na pinagdadaanan. Pero nakikita ko, ikaw ay warrior. Ikaw ay mananagumpay na mandirigma ni Kristo. Haharap pa rin tayo sa harapan ng Diyos, mananagumpay. Amen? Mananagumpay na mga anak ng Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Sabi sa verse 17, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. Tinuturuan ka ng salita ng Diyos para sa mga mabubuting gawa. Para tayo po ay makapaglingkod na may kabanalan at katwiran sa ating Panginoon. Sabi sa last verse po na aking pong babanggitin, sabi sa 2 Timothy 2:15, sabi dyan, do your best. Tapikin mo yung katabi mo, do your best. Ano yung gagawin nating best? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. Huwag niyo pong kunin ang approval ng tao. Mafe-fail ka po dyan. Huwag mo pong nasain na maging popular sa harapan ng ibang tao. Sabi dyan, do your best. Gawin mo ang
mabuti to present yourself. Bakit ko kayo pinupuno ng salita ng Diyos sa umagang ito? Para iharap natin ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Basahin natin, 2:15. 2 Timothy 2:15, sabi diyan, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Tama ang paggamit sa salita ng Diyos. Huwag natin i-twist ang salita ng Diyos. Yes, ang salita ng Diyos ay nagtuturo, nagre-rebuke, nagdidisiplin, at ito din ay punong-puno ng pagpapala mula sa Panginoon. Kamay tayong lahat, tumayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord, we thank you. So I'm encouraging you, I'm challenging you, value God's Word. Sino wala pang Biblia sa inyong mga tahanan? Kung merong Biblia sa bahay, buksan, basahin. Ito po ang pundasyon lamang natin. Wala nang iba pa. We bless you, Lord Jesus. We love your word, Lord. We love your word. Karabase kanasanda. We bless you, Jesus. We thank you, O God. Can we ask the Lord, Lord, I'm sorry kung hindi ko man masyadong nabigyan ng importansya yung salita mo. Sa sobrang busy, sa mga panahong ito nagdaan, sa mga nag-aaral, naging busy sa pag-aaral, hindi na nabuksan yung Bible, hindi na nakapagbasa ng Biblia. Sa mga nagtatrabaho sa sobrang busy sa work, pagod na pagdating sa bahay, hindi na nakapagbasa ng Biblia. You know, kung alam mong itong pinaka-importante para ikaw ay lumago, maging matibay, you need to spend time with the Lord, meditating His Word. Love letter to sa'yo ni Lord eh. Love letter ni Lord ito para sa atin. Hindi mo maramdaman, kaya minsan feeling mo ang layo ni Lord, hindi mo maramdaman yung love ni Lord kasi ayaw mong basahin. Ayaw mong basahin. Pag nilayan yung love letter niya para sa'yo, na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pangako na para sa'yo. It's time for you, bago tayo mag-take ng komunyon, say, Lord, I'm sorry. Na-take for granted kita. Na-take for granted ko ang salita mo. Mas marami akong time na mag-scroll sa social media kesa sa time para sa iyo, Panginoon. Sorry, Lord, if there are so many times na nasayang na hindi ko nailaan para sa iyo. Make it personal. Paayos tayo kay Lord, and He is very much willing. Very much willing. Our Lord God today is very much willing na ayusin tayo. Pagpalain tayo ng Kanyang salita. Bayas ka na sa